Alright yung mga kapatid, rekta na tayo sa balita. Di umano, wala na raw eleksyon sa 2028, sabi ni Madam Amy. Kasi si Madam Amy, alam naman natin, meron siyang mga chuchay-chuchay doon po sa loob ng Malacanang. So sa tingin ko opinion lang naman ito, sa tingin ko totoo ang mga planong ganito. Kasi nga, kapag nagbago yung nagbago yung Senate naging Senate President si Peter Cayetano. So mukhang sinasabi na nila dito na sure na yan na hindi mai-impeach si BP Sara. So kaya ang gagawin natin, charter change. Papalitan na lang yung batas, then baka ma-extend tong si Marcos ng 3 taon, tapos ang susunod na mamumuno baka si Sandro. Ganun na lang, no? O wala Kasi bakit sila nagkakaganito? Malakas kasi sa 2028 itong si BP Sara. Kaya wala na ho silang magagawa doon, kundi gumawa na naman ng panibagong aksyon. So sa madaling salita mga kaibigan, malamang sa malamang parang nauulit ho yung nung dating Marcos, no? Kung mamalas-malasin, bakit 3 taon lang may extend? Ba't di nyo pagawing 20? Nahiya pa kayo. Panoorin muna natin si Banat Bay bago sa iba pang mga balita. Kung trip nyo na katulad ng mga ganito, mag-like at subscribe na kayo. Here we go. Magandang araw sa inyo mga banateros, at eto na nga pag-usapan natin ng mga issue sa lipunan. At ngayon, grabe ho, wala na daw eleksyon sa 2028. Nako! Yun lang. At extended daw si Marcos ng 3 taon. Nako! Ganyan po sila katakot na takot kay BP Sara Duterte. At dahil wala po silang pambato sa 2028, kakancelin na daw yung eleksyon. Yan ho ang pahayag mismo ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Nako. Alam mo naman si Senator Amy Marcos, bakit medyo medyo legit po yung kanyang sinasabi dahil siya may mga koneksyon sa Malacanang dahil nga po nandun yung kanyang kapatid, kaya nga ho naririnig-rinig sa mga ilang congressman sa ilang mga mambabatas. Nako. Kaya pala daw di umano galit na galit sila dito kay Bato dahil sa pagbago ng leadership sa Senate, malamang sa malamang hindi mapasa yung pinagpaplanuhan nila, yung masamang plano nila na no election on 2028. Tsaka kung napapansin nyo, no, mas lalo ho silang naging agresibo na tugisin. Di umano itong si Senator Bato. Bakit parang nakafocus na tayo doon? No, 'di ba no, kawawang Pilipinas tapos kayo kampi pa kayo ng kampi sa kabila. Isipin niyo na lang no, ang daming mga mamamayang Pilipinong nagugutom sobra-sobra. Hindi natin 'to sinasanggalang no para mapagtakpan kung may kasalanan man talaga si Bato. Pero kung may kasalanan si Bato, hindi ba't mas maganda nga po dito sa ating Pilipinas siya litisin o ikulong kung ano man ang gawin sa kanya dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Sabi nga nila bakit may iba sila Atong Ang Bayon, sila Saldigo, 'di ba? Naaharap din sila sa mga kaso. Bakit kailangan hulihin sila doon at ilitis dito? Tapos ngayon si Bato gustong litisin sa ibang bansa. Payag naman si Bato basta dito sa Pilipinas litisin natin. Ayaw niyang makulong sa ibang bansa katulad ng nangyari kay Tatay Digong yung ginawa po nila. Bakit nagiging agresibo na po ngayon na kailangan ikulong si Bato? Kaya naman pala, base dito sa video pinanonood natin kay Sir Banat Bay, mukhang galit na sila dahil nga po, parang naisahan sila. Nananaig yung kabutihan No? Ngayon, ang susunod na magiging plano, charter change. Wow! Yari! Kung ganitong mangyari, mga kapwa Pilipino natin, kahit yung mga dilawan at mga kulay pink, kayo ba, sisip-sip na lang kayo sa mga daliri? Yung mga dilawan kakamping din yan Yung ginawa nyo noong EDSA, Revolution, 2, di ba? Grabe yung ginawa nyo noon. EDSA 1, tama EDSA 1? Ewan ko kung ano EDSA yun, yung sa Marcos. Oo. Di ba? Grabe yung ginawa noon. Hindi naman kasi basta-basta agad yun nag-revolution Kumbaga dahan-dahan, unti-unti, araw-araw siguro yon o kada linggo, hanggang sa dumami yung tao, hanggang yun na. Yun na yung pinakapinali na napakadami. Kaya talagang naukit po sa historya natin. Tapos ngayon, kakampihan nyo, sisip-sipin nyo yung mga daliring madudumi.
Grabe na itit. Ayaw nyo ng pagbabago. Kunwari makabayan kayo pero ang totoo, gusto nyo rin kasing makinabang. O eto na, charter change. Kung sakasakali, anong gusto nyo? O Sir Banatbay, kayo na po. Kaya pala, unti-unti nilang inuubos ang lahat ng mga kaalyado ng taong bayan. Mga kaalyado dyan sa kampo ni Cayetano. Inuubos sila, unti-unti nila yan. Ngayon, si Jinggoy. Tapos sa susunod, sino na? Si Escudero. Sino sa susunod? Si Villanueva. O, sino susunod? Yung magkapatid na bilyar kasi maraming negosyo. Nagbabayad kaya ng taksyon? Aba, huwag ganun, Banatbay. Nagbabayad naman, ikaw naman, Banatbay. Hindi, kasi pag may mga negosyante, yung agad yung iniisip natin di ba? O, gayon pa man, isusunod daw yun. Pagkatapos nun, sino? Si Bongo. Nako. Abay, wala na natira. Animal yan. Yung dalawang magkapatid na lang ang natira, si Cayetano, tsaka si Senator Alan at si Senator Pia. At gagawin nila yan ng mabilisan. Mukha nga ang bilis Bakit? Ang bilis kayo na naglabas ng pugante na daw si Bato. Ang gulo naman nun. Paano naging pugante? Wala ngang warrant of arrest dito sa Pilipinas. Tapos ngayon may warrant na, NBI. Tapos ang gulo. Putik niya. Paano nangyari ho yan dito sa Pilipinas? ICC. Wala nang jurisdiction. Tapos uhulihin si Senator Bato. Pugante na. Tapos ebidensya, wala. Katulad kay Tatay Digong, nangamote yung mga ebidensya nila. Ano ba naman itong bansa natin? Wala, no? Sayang. Nakakapanghinayang yung lahat ng hirap ni Tatay Digong nung siya'y presidente. Kung tutuusin, titignan yung mabuti. Tayo ang pahamak kay Tatay Digong kasi nung eleksyon, naniwala ho tayo sa kalachuchi nitong si BBM. Wala naman pala, napakahina pala talaga. Akala natin, ganito, pero laglag. Real talk yun, na binoto ng taong bayan si BBM dahil nagtiwala sila kay BP Sara. Ganun ho yun, mga kapatid. So, ang bumoto, taong bayan. Nabudol. Si BP Sara nabudol, nag-sorry. Ngayon, tama rin yung sinasabi ni BP Sara na baka nga talaga hindi na magkaroon ng eleksyon. Kung magkakaroon ng eleksyon, sabi nga ni BP Sara, no? Bire mo, ganun kalakas si BP Sara. Ang dami na po nila, sama-sama na sila. Dating magkakalaban, nagsama-sama sila para pagtulungan si BP Sara. Pero hindi pa rin. Nito, baka nga talagang hindi siya ma-impeach. Kaya ang pinaka-final decision nila ngayon, kasi pagkakalam ko sa 2027, hindi na pwedeng ma-impeach si BP Sara. Kaya ang pinaka-the best na pinali na gagawin po nila ay charter change. Yan ho ang vision natin, Kahit sinabi na ng Supreme Court na magdidesisyon sila sa 26 ba yun o 27? Magdidesisyon sila sa kaso ni Bato. Abay, inunahan na ng DOJ at sinabing, abay, pugante na yan, ulihin na yan, takpin na yan. Grabe, di ba? Talagang sobrang bali-bali na yung law. Sobrang bendalo na. Ito na ho ang Pilipinas natin ngayon, mga kapatid. Gumising kayo. Huwag na kayong aanga-anga o sarado ang mga utak ninyo. Alamin ho natin yung pinakatotoo. Tawa kayo ng tawa, si Bato, ayan, ganyan pala si Bato Pero tignan nyo ang mga kabuhayan ng mga ibang Pilipinong mas nasa baba. Kawawang kawawa ho. Sila, plano sila ng plano para pabagsakin si BP Sara. Pero yung Pilipinas, napakahirap pa rin po. Sobra kawawa po ang ating mamamayang Pilipino. Ito, tag-ulan na naman. Nagre-ready sila ng mga pangontrabaha. Tignan natin kung uubra. Sana nga umubra. Pero pag hindi, wala na. Wala na naman yung budget ngayong taon. Hindi nyo iniisip kampi kayo ng kampi sa kabila. Alam nyo nang mali, kayo lang ang nakikinabang. Ay, nako mga kapatid. Walang mangyayari. Sayang ang lahat. Sayang. By hook o by crook? O by hair without hair? Yun daw anyway. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Mga kababayan, ito lang, may tanong lang ako sa inyo. May tanong lang ako sa inyo. Abang kayo nanonood dito, anong ginagawa ninyo?
Kasi marami daw nanonood dito, ang ginagawa nila sa umaga ay sila yung nagbabate ng ng itlog for breakfast. At nagluluto ng sinangag na kanin. Masarap niyan. Miss na miss ko na yung sinangag na kanin. Yung mamantika, yung babar sa mga ugat-ugat mo, yun. Biro lang, biro lang. Anyway, pag-usapan na ho natin. Sino ba nagsabi na walang eleksyon at anong gagawin nila? Ito, walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Pasok. Senator. Sa mayorya. Kaya Wait. si Lito, si Ropi, Jinggoy, il-expend na muna namin yung sarili namin. Pero talagang kakaiba itong nangyari sa Senado. Siyang linutsog kami ng NBI. Ano naman yan? Ayan. Bago natin pag-usapan yung paglusob, Senator Amy, ha? Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas. Yon. Yung nakuhudas sa amin. Yon. Diyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid Matatag, na solid ang Yun. 13 senators namin sa Solid na solid, palakpakan. Chis Escudero, solid tayo ha. Huwag kang bibitaw. Jingo Estrada, solid tayo. Huwag kang bibitaw. Hoy, kumare, kabibitaw. At saka syempre yung iba pa, sino ba? Kayo mga nababalita, alam naman natin, si Villar, yan. Huwag kayong bibitaw ha. Kayong dalawa dyan. Stay put lang kayo dyan. Kung hindi, naku po, susumbong kayo sa tatay. Pag kayo bumitaw, naku, yari kayo sa akin, ha? Huwag kayo bibitaw dyan. Hindi kasi yung iba, ano naman yan eh. Siyempre, alam naman, hindi naman bibitaw yan si Bato, si Pia Cayetano, at saka yung si Bongo, tsaka sino pa ba? Si Senator Robin. Hindi yan, talaga solido. Tsaka si Marcoleta, o si Senator Amy. Yung the rest, yun yung medyo nanggaling sa ibang partido. At alam naman natin, hindi sila yung talagang Duterte. Pero gayon pa man, para sila sa bayan, kaya sila naandi dito. Kaya palakpakan natin. Hindi, totoo naman. Alam mo, pag ikaw nasa bayan ka talaga, dito ka talaga papanig eh. Kasi alam mo, tinatarantado talaga tayo ng gobyerno ng to. Alam talaga natin na ginagago tayo. Diba? Mantakin mo. Ito ha, tinan mo to. Makinig kayo. Isipin mo mga kababayan ha. Sa dami-dami ng i-issuehan ng warrant, ididemanda. Sino? Bato. Una, nilabas yung kay Jinggoy. Putang ina ni isang Sorry. Si Masen. Hindi, di ba, isipin nyo to. Makinig kayo mabuti. Ang sa flood control, sino dinemanda? Si Senator, dating Senator Bong Revilla. Di ba? Mantakin mo ha. Ang tama nga yung sinasabi ni Sir Jack taga Cavite. Pero yung flood control na binibintang sa kanya, Bulacan. Anong katarantaduhan yun? Lahat talaga itong Pilipinas natin. Di ba? So, napakalabo, di ba? So, doon pa lang malabo na. Ayun si Jinggoy. Di ba? Isa pa yan. Bakit kanyo? Kasi nasa majority yan. Ayun. Bakit? Tatakutin na naman, ano? Ang hindi natin maintindihan ito. Sa dami ng kontraktor na kongresista na ang dami nilang allocation. Mantakin mo, congressman ka. Nag-allocate ka. Tapos ikaw pa yung kontraktor. Tapos hindi ka na demanda. Ang matindi pa noon, si Romualdez. Di ba? Sabi, siya daw ang sa flood control issue, no? Sabi, siya na talaga ang pinupukol ni DOJ. Rimulya, no? Pero, hindi na pala siya DOJ, na pala siya, no? Ombudsman, di ba? Pero ngayon, wala pa tayong nakikitang Romualdez na agresibo silang dinadakip si Romualdez. Walang ganun. Pasensya na po, pero medyo matinding kalokohan ho yan. Sana kung ang dami yung kontraktor yan. Sino ho ba nagsabi? Kami po ba? Kami po bang mga Duterte, nasa sa side ng Duterte? Hindi ho. Mismo yung presidente ninyong sinasamba ninyo,
Sinabi na maraming kontraktor. Pinangalanan niya yung mga Oo, kontraktor. oo. Pero nakita nating nakulong si Bong Revilla lang ata. ICC mismo, ICI, ICI. nagsabi mismo ng mga congressman na kontraktor. Pero hindi kinasuhan. Wala tayong nakitang congressman na nakulong, ano. Mantakin mo, ikaw na yung nagbigay ng allocation, ikaw pa yung kontraktor, ikaw pa yung hindi nakasuhan. Yung mga bintang-bintang lang na mga opisyal ng gobyerno, syempre, mabihira, eto ka. Eto Si Bong Revilla parang tinuro lang, ano. So yun na yung pinaka-ebidensya, kaya hinuli. tingnan nyo to mabuti Ikaw taga-gobyerno. Ikaw, taga-gobyerno, may kasalanan, nagnakaw ka, aminado ka, nagsoli ka ng pera. Oo. Tulad ni Bernardo. O, Yusek Oh, di ba may mga nagsasoli ng mga milyon-milyon? Bernardo, taga DPWH, umamin siya. O, nagsoli siya ng pera. Oh. Tapos ngayon gagawing state witness. Oh, tapos hindi Tapos nakulong. Aba, ituturo yung mga nandun sa kalaban ng administrasyon. Hindi ba obvious yun? Wala na mga kapatid na. Siguro hanggang dito na lamang tayo, no? Wala na itong Pilipinas show natin. Kung ang kalaban natin dito, yung mga ayaw magbago para sa Pilipinas. Ang kalaban natin dito, di ba gusto natin ng pagbabago, gusto natin maging maayos itong Pilipinas nating mahal. Pero ang pinakakalaban natin, yung mga hindi nakakaintindi, yung mga bayaran, yan. Yung mga taong pinipilit pa rin na gusto doon sa mali. Sa madaling salita, kapwa Pilipino natin ang kalaban. Hindi muna ang China o Amerika o kahit ano pa mang bansa ang kalaban natin kapwa Pilipino. Ito ang pinakamahirap na laban natin magmula pa doon pa sa mga bayani natin, di ba? Sino yun? Si Luna? Ewan ko, saan tawag doon? Si General Luna, no? Di ba? Sabi niya ng ganun, ang pinakakalaban talaga natin ay ang mga sarili natin o ang kapwa Pilipino natin. So nakakalungkot dahil kitang-kita mo ng ginagago na tayo pero yung mga iba kumakampi pa rin sa kabila para lamang sa sariling interes, para lamang sa sarili o mailigtas yung pamilya nila sa gutom. Wala ho tayong magagawa ngayon. Wala na. Magdasal na lang ho tayo kasi eto nga, kung yung charter change matutuloy, sabi nga ni Madam Amy, wala na. Maghihintay na lang tayo ng people power kung magkakaroon nga ng people power. Kasi nga tayo rin magkakalaban eh. Kami, Maka Duterte. Kayo, gusto nyo dun sa kabila, sip-sip pa rin kayo ng sip-sip. Wala. No? Pero kung ang Visayas lang at saka Mindanao, pwedeng makatawid agad ng 1 oras lang, no? Diyan sa Luzon, ay wala na, tapos na. Sa tingin ko talagang may people power. Ang pinaka-the best na lang na pwedeng gawin po ng mga taga Mindanao at Visayas, yung Luzon, ihiwalay nyo na, sa kanila na lang yun, no? Kumbaga, magkakaroon na lang tayo siguro ng North-South, parang Korea. Kasi wala na talaga, mga kapatid, eh. Sa ngayon, ako, nawawalan ako ng pag-asa. Kung mangyayari man itong may extend si BBM, kung may sakit man siya at itatransfer yung kanyang kapangyarihan kay Eugene o dun sa Marcos sa isa pa, wala na tayong magagawa. Ang pinaka-the best nito, yung mahiwalay ang Mindanao. Alam ko hindi ko ganun kadali yun, pero wala eh. Tinatarantado na tayo ng gobyernong ito, pero ang kalaban natin kapwa Pilipino. Binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yun daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi Lola, balita. kasi nga, Okay. gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-maya may tigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, siyempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Nako. Rodil. Ayan, si Bato. Sino ba Nako. naman hindi kakabahan sa katutak na buntot? Nako. Sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy?
Bahala ka na, magaling pedo sa DCRH sa Blight Eye. Alam na ninyo. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Grabe, no? Sinusundan daw si Robin Padilla. Hindi, alam mo, normal yan. I mean, hindi ko sinasabing normal in a sense na normal. Pero normal sa administrasyon yan. Yung mapraning. Alam mo naman, pagka, pag may tama, praning talaga yan eh. Oo. Talagang binabantayan. Kasi parang bagang ang dating sa kanila, talagang kalaban at si Bato. So kung sino man ang tumulong kay Bato, ano na rin yan, kriminal na rin. Parang ganun eh. Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nakipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doon pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato. Yung isa pa, kung ano-ano pang mga kaso. Kaya't tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin. At nakaka-nervyos nung Lunes, yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi palsan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Warning again. Ayan, mukhang mahina ang nasa Ilocos po ba kayo? Ba mahina ba ang signal natin sa Ilocos? Hindi, nasa Makati lang ako. Sa signal sa Ilocos, basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-uusapan natin kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ay, sabi mo, under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yon. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero nabumpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa sa pasukan ng Senado. Rinesling si Bato. Ang kapakalakas ng love, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakil-takil siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog ba yung isang tauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit yan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin. Yung sarento, si Terence Lim, bugbog sirado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami. Ito kasing laging kinakalimutan ng iba nating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi lamang na OA naman kasi yung naging reaction daw ng USAA. Bakit nag-warning shot? Yan yung yan yung script nila. Hindi naman dapat mag-warning shot. Unang-una, NBI kami. Unang-una, naka-uniforme kami. At hindi, ito yung matindi. Nilagpasan ni Remulla, ni John Vic Remulla, yung kwento na kung saan sinabi ni Aplaska na after the verbal, tsaka nag-warning shot. Verbal muna. Sinundan niya yung protocol eh. Oh, at the same time, tsaka siya nag-warning shot. Ngayon, sabi ni iba, napaka exaggerated naman kasi bakit nag-warning shot. Remember, may nangyari nung Lunes. Wag natin kakalimutan yung nangyari nung Lunes. May precedence ho. Ano ba nangyari nung Lunes? Ultimong yung senador. Pinigilan. Nakipag-wrestling. But when you say kasi wrestling, hindi ibig sabihin yan yung literal na wrestling. Kasi if you remember, Jacob wrestled with God. Okay? Hindi ibig sabihin niyang bumaba ang Diyos, nakipag-wrestling ng ganun. Di ba? Hindi ibig sabihin nun ganun. Ang ibig lamang sabihin, nung pag-wrestling niya,
pumalag si Bato kasi pinigilan na siya, hinawakan na siya. So pumalag siya. Hinabol. Ibig sabihin, ganun katindi yung desperasyon ng NBI para kunin si Bato. To the point, makikipaghabulan. Kasi una, pumalag na siya yung senador eh. Eh di sana, tawag muna sila sa boss. Boss, paano yan? Pumalag eh. Hindi na namin umakyat na. Hindi eh. Pinasok sa loob ng Senado. Saan na lang bumitaw? Yung papasok na ng pintuan ng plenaryo. Doon na lang bumitaw. So yan, number 1. Number 2, meron silang binitbit, binugbog, at muntikan ng isakay. Muntikan ng kidnapin, yung isang usaa. Ibig sabihin, that's how violent they can be. Eh talagang bibit-bitin nila, bubugbugin nila. Ganun. So with that kind of precedence, with that kind of experience nung Monday, and now, they're fully armed. Remember, there is a CCTV. That CCTV na pinakita ni Remulla, although chap-chap yun, o splice, yung CCTV na yun, nakita ng mga usaa. Nakita ni usaa na, how do you call this? Si Aplaska. Eh, ang sabi nga niya ang sabi kasi niya, bakit di ka kasi tumawag sa NBI para tanungin? Abay, baligtad. Tarantado ba kayo? Dapat, yung NBI ang tumawag kay Aplaska. Aplaska, nandito lang kami sa labas. Pinababantayan ng GSIS. Kaya lang, sabi nga nila, afterthought na yon yung babantayan yung at ginawang ano to, nanakawin ng mga senador. Biro nga ni Senator Amy, nanakawin namin yung painting. I mean, ang dapat nakikipag-coordinate ay hindi yung tao na naandun. Yun ay reaction na eh. O halimbawa lang, ito nga example ni pangalan nito, ni Senator Cayetano, sabi niya, gawin niyo yan sa Malacanang. Pupunta yung SWAT. Halimbawa lang, pupunta yung mga SWAT sa labas. Without coordinating with the PSG. What do you think will happen? Tapos, nagverbal sila. Sino kayo? SWAT kami. Umalis kayo dyan. Baba nyo yung mga baril nyo, umalis kayo dyan. Anong ginawa? Pumorma. Buti nga, winarning shot pa sila eh. Imagine nyo yung scenario na yun the same thing. Lipat natin sa SC, sa Supreme Court. Sa Supreme Court, sa labas. Nagdatingan yung mga pulis. Nagdatingan yung pulis, sabi ng mga pulis. May mga baril sila, may mga bit-bit, madami sila. Hindi sila nakipag-coordinate sa security ng Supreme Court. Biglang tinanong sila, sino kayo? Hindi kayo nakipag-coordinate. Pulis kami! Umalis kayo dito, hindi kayo nakipag-coordinate. Walang coordination yung boss nyo sa amin. Kasi remember it happened many times. Di ba nakikita natin enkwentro ng NBI at ng PNP? Kasi parehong operation, hindi nag-coordinate. Kaya nga iniiwasan na yan eh. Nangyari na yan, recent, di ba? Yung nagbarilan sila. Kasi nga, there was no coordination. Sino dapat ang mag-coordinate? Yung pupunta doon sa lugar. Abay dapat, SWAT ka, pupunta ka ngayon sa Malacanang kasi pinababantayan sa inyo ng NCRPO. Halimbawa, NCRPO, nagpapabantay o bantayan nyo yung Malacanang sa labas. Di ba dapat makikipag-coordinate yung NCRPO tsaka sa PSG commander? Sasabihin niya sa PSG commander, may info kami, may intel kami na meron tatai sa labas ng Malacanang. Babantayan namin. Tatawag ganyan siya sa PSG, sasabihin niya, oy, magbabantay kami dyan sa labas kasi merong intel kaming na-receive. It's not the other way around. May instance, eto nga aside from that, meron pang nangyari nung Lunes na nambugbog sila. So, hindi OA ang reaksyon ng USAA. That's my point.
kami sa loob ng Senate President's Office, pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment. Gusto kasi namin gawin na kagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputo ka na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia, kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukus tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila, pero may nangyari na may nabugbog na sa kanila Yo. at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kaming lahat noon. Tapos nagsipasok, nagbabarena pa ng paler galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Pihirang buhay to. Binuhos yung paler, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila doon sa loob. Full arm, full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Aplaska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok Ayun. din. Kaya nagpaputukan. 44 ang basyo na nakita. Ganun katindi. At hindi ako maniwala na nangyari ito sa Senado. At ang lapit-lapit namin, hindi biro talaga. Tapos sabi, nakakitang-kita kami. Isipin, Ano nangyari? kami sa ilalim ng mesa, patay yung Maraming makakalaga. Itong pinagpari, grabe ang NBI talaga. So, kayo ma'am, sumuot din sa ilalim ng lamesa, nagkaputukan na, dumaparing kayo doon, ano? On internet. Ayan, oo nga, Senator. Senator, I mean, pati kayo po ay sumuot sa ilalim ng lamesa nang magkaputukan? Na naman. Yung internet doon. Ayan, internet. Internet. Bakit mahina? Ayan na. Okay, Senator Amy, nung nagkaputukan, sumuot din kayo sa ilalim ng lamesa? Ayan na, babalikan natin mabalik kay Senator Amy Marcos. Ayan na, Senator Amy, sige. Ayan. Kayo ba nung nagkaputukan, sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Oo, kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung security. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma. Sabi ni Senator Joel, huy, taga-Bukawi ako, fireworks lang yan. Sabi namin, huy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapis-lapis. Ano ka ba nung bandang huli? Sabi nga niya, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Ayan, Ayaw ko yung talaga na may nangyari. Hindi namin dinededma. Ewan ko ba, bakit sinasabi dinededma Yun. namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. Ito, issue ng DEDMA. Importante natin pag-usapan ito kasi may nagsasabi, mali lang daw intindi ni Pia Cayetano na sinabi ni Risa Ontiveros. Alam mo, hindi ho, kahit pagbali-baligtar rin nyo, mali pa rin talaga yung sinabi ni Ontiveros. Bakit? Ano ba sinabi niya? Parang ang sinasabi niya, binabaliwala ngayon, parang everything is normal. Kasi yan yung script nila. Remember, they have a script na bakit daw tumatawa pa doon sa mga picture after the siege. So, tila ang pinalalabas ay, tawag dito, drama stage. Yan yung pinalalabas nila . Yan yung kanilang propaganda. In-stage lang yan para makatakas si Bato. Tama, mali. Diba? Kaya ngayon, ang akusasyon, naglalabasan yung mga picture, bakit nakasmile kayo after nyo masiege, malusob? Alam mo, hindi naman, yung picture can have different meaning. What if nung nagpicture, sandali, picture muna tayo.
Di ba para kayong tanga? Even if after the siege siya, even if something happened, hindi naman ibig sabihin na, tara, selfie muna tayo. Kung ano yung atmosphere ngayon, ganun tayo dapat ha. Dapat malungkot tayo ha. Hindi, di ba? Kahit pa paano, you would try your best to smile. Kasi may mga picture doon na nakasmile si Cayetano, tapos nandun si John Vic. Alam mo yun, una-una alam mo, if you would really meet SP Cayetano, si SP Cayetano po, napaka-ano niyan positive sa buhay. Kasi nga po, Christian siya, so ang pananaw niya sa lahat ng bagay, yan po ipinahintulutan ng Panginoon at hindi dapat mag-worry. Although, there are times that you would have to be worried. Ganun kasi ang buhay. Di ba? Ang buhay parang si David. Alam niyo si David? Si David, happy yan Very passionate yan Si King David ng Psalm, sumulat ng karamihan doon sa Psalm. Ano siya masiyahin, di ba? Sumasayaw nga siya, ganyan. Pero there was a time na nagreklamo rin siya sa Panginoon nung hinahabol na siya. Nagtago siya sa cave. Pero sometimes you would realize kasi that emotion is just an impulse. Yung reaction mo doon sa pagkakataon. But eventually, pag nanalangin ka from your heart at ano mo yung Panginoon, doon ka marirelax 'Di ba? Kaya nga 'di ba, sabi doon, do not worry, do not be anxious, but in everything by prayer, thanksgiving, and God's peace. Yan yung mahirap unawain ng mundo na to. Na amidst all what is happening right now, yung hirap ng buhay, yung trabaho, pagpapagod, you can smile. 'Di ba? You can have peace. Kaya nga 'di ba ang tawag dun sa ibang mga Christian si Raulo? Kasi, ba't ka nakatawa? May cancer ka na nga. Bakit ka masaya? Kasi when naiintindihan mo that God has a plan, you can smile. You can have peace. Kasi if galing sa Lord, dapat ka mag-smile. Dapat kang tanggapin mo na lang. Oo, sa simula, medyo mayayanig ka, pero makakatawa ka. So, yan po yung script nila. Ang script nila, parang walang nangyari. And that part na parang walang nangyari, yan pumutok si Pia Cayetano. Sandali, hindi para sa amin parang walang nangyari, kaya tayo nagtuloy-tuloy. Kasi ngayon, papansinin ninyo ibang-iba ang response ni SP Cayetano sa ine-expect natin. Na dapat mag-retaliate. Ako rin, kahit ako Yun ang ine-expect ko di ba? Kaya nga yung video ko kahapon, yun din sinabi ko Dapat mag-retaliate, dapat mag-revenge, dapat magalit. Yan talaga Kaya lang, kung papansin ninyo, yung tao prudent pagdating sa ganyan, sa leadership. Hindi siya, hindi siya natitibag. Hindi, tuloy natin tong impeachment. Monday, nag-convene ng impeachment court. Tuesday, ayusin natin yung mga committee heads. Di ba? Sunod-sunod na, trabaho na. Kasi alam mo, yan si SP Cayetano. Trabaho iniisip. Ngayon, nami-misinterpret tuloy siya nitong Ontiveros ito. Bakit parang wala nga Epal kasi. Bumigay tuloy yung kapatid ni SP. Hindi sa walang nangyari. Kaya lang, people are expecting more from us na magtrabaho. Kasi ganito ganito makakatarantado yung mga demonyo na mga traidor sa bayan. Ganito sila kakatarantado. Pag diniscuss yung hearing, ang sasabihin nila, ang dami pang trabaho, dapat ayusin. Wag na, tsaka na yung hearing dyan sa NBI, tsaka kay Bato. Ang daming trabaho. Di ba? Ganyan sila Pero, pag hindi nag-hearing at nagtrabaho, bakit parang walang nangyari? Kasi nga, you just... Bitter kasi kayo. Yun lang yun. Bitter kayo na naagawang kayo ng leadership sa Senado. Do you understand? Ganyan kayo ka-bitter.
lahat na makikita ninyo doon sa tao masama. Gusto mo example? Ganyan kabiter yung mga iniwan. Totoo yung mga iniwan ng jowa nila, ganyan sila kabiter. Pag nag-sorry yung gagalit. Pag nag-move on, bakit ang bilis mo mag-move on? Yeah, ganyan eh. Pero pagka hindi nag-move on, mag-move on ka na. Bitter kasi. Yan si Ontiveros, bitter yan eh. Ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Amy, kaya daw sila nagpunta ng Senado, ayan, nakausap din natin si President Vic Veloso ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya doon humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung Yun daw ang dahilan? Porket naka-G-Hub? Grabe naman diskriminasyon yan. Grabe naman. pag-usap sa amin, nandun na pala yung mga NDI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila. Wala pang GSIS sa Excela. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late na hero naman eh. Halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero, alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng PONAS. No. Agree ako dyan. Mahina kayo sa communication. Alam mo kung bakit? Hindi kasi kayo nagbabayad. Oh, which is good. Di ba? Kasi yung kabila nagbabayad. May mali-maleta sila eh. Kaya kita ninyo, aktibo, pati yung, pansin ninyo, iisa kwento at paulit-ulit yung media. Kaya nilang bayaran ng media eh. Kayo kasi hindi kayo nagbabayad ng media. Oh. Subukan nyo, hindi, ito. Bakit mainit ulo ko dyan? Kasi yung mga, pasensya na, excuse me pwedeng takpan nyo muna yung tenga ng mga anak ninyo ngayon makikinig sa part na to. Please lang, mga 1 minute, okay? Pakitakpan yung mga, winaring ako na kayo Kasi yung mga putang inang bayarang media na yan, yung mga pukinang inang mga media na yan, sa totoo lang, dati dirin-diri kayo kay Marcos. Dati lahat pinagbibintangan nyo, diktador, magnanakaw, lahat. Ngayon, pukinang ina ninyo, porket nakatanggap kayo ng maleta, kulang na lang, dilaan ninyo ang tumbong ni Marcos. Yan ang katotohanan. Huwag kayo magmaang-maangan. Dati dirin-diri kayo eh. Ngayon, putang ina ninyo eh. Halos supsupin nyo yung tumbong ni Marcos eh. Pag dumura siguro si Marcos, didilaan ninyo yung dura. Ganun kayo, mga medyang pukin ng inang bayaran kayo. Okay, balik na tayo sa mga bata. 1 minute lang naman yun. Pagpasensyahan nyo na. Sige na, pagpasensyahan nyo na. Nakakainit ang ulo talaga itong mga media. Ngayon, balik na tayo sa mga bata. Okay? Pwede nyo nang tanggalin ang mga kamay ninyo sa mga bata. Next time po, pagka ganun, imimute nyo na lang. Magwa-warning na lang ako. Pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan lang 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Yun. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Noel! Wow, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya? Walang ibas kung hindi si Marcos. Sino ba makikinabang na Noel? Hindi, wala. Sinasagot ko lang yung tanong Pero ang nagsabi ng Noel si Amy, hindi ako. Isip niya na magkaroon ng no election, Senator Amy. Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang Ayaw. problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash
Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ng flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Huwag kayo mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na. Yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan. Lahat yan, ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung po, pala yun. kung Naku. magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino ng yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan lang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May Correct. 2027 pa naman. Tsaka na lang ninyong bagsakan lang kung ano-anong insulto at patawan lang kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila dahil hindi na inaani sa atin, wala naman daw silang pambili ng krudo para itruck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung pechay, di na, nabubulok lang diyan sa lupa. At sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman, pambili ng krudo. Tapos, nagtataas sa ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Yawn. Nabanggit nyo rin kanina, ayan, totoo yan, Senator Amy, ha? Madami nagreklamo niyan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan. Mismo. More on politics yata. Pero bago yan, Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga bat? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax hanggang ngayon. Hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala action na. Nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano. Yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos. naku, ba't parating nagang si Senator Amy? Anong nangyari sa signal niya? Ayan. Ginugurgur. Yun. Ayan. At wala lang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. Pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampin niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice. Parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon. Pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga Yun. batas. Ang Yun, proseso, mismo. pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Ang PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan Yun. makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang dami umekselang NBI, umekselang CIDG, kung sino-sino. Dapat yung Hindi, alam nyo, lumalabas talaga ngayon. Walang iba mastermind sa pagkukuha kay Bato ay ang presidente. Wag na natin pagandahin pa yung kwento. Hindi naman po gagalaw si Matibag nang walang utos ng presidente. O sasabihin nyo ba, utos ng sekretary? Hindi naman gagalaw sekretary nang walang utos ng presidente.
Yung presidente talagang gusto magpakulong kay Bato. Ngayon, ang tanong na lang, bakit? Anong motibo? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa doon sa para hustisya. Ulul. Walang hustisyang ganyan. Gusto ninyo talagang maubos ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, sabi ko nga sa inyo, ito yung paulit-ulit namin sinasabi. Doon pa lang sa panahon ni Pastor Kibuloy, doon pa lang, inuunti-unti na eh. Lahat, alam naman ng iba, malaking sinuporta ng KOJC kay Pangulong Duterte financially and sa mga tao mismo. Pati mismo buong network. Kasi alam mo, si Pastor, pag tumulong, todo yan eh. Talagang hindi politiko yan, todo talaga yan. Hindi katulad nung iba. Kaya ito, dito ako na na sobrang nabilib noon kay Pastor. Ito, walang biro ito Kitang-kita nyo naman, siya talaga ang tumulong financially. And yan din naman sinabi ni Pangulong Duterte. Aeroplano, helicopter, lahat ginamit. Bus. Ito matindi. Nakita nyo nagkaposisyon si Pastor? Hindi. He can demand. Ano lang ang meron sa kanya? Spiritual advisor. Which is because he is a pastor. Di ba? Pero, walang posisyon. Doon ako talaga humanga doon sa kay Pastor. Walang biro yung iba tumulong lang ng 5 milyon, 2 milyon. Ang tindi ng hinihingi maraming ganyan. Pero ito, sa tindi ng tulong nito, walang hiningi. Kaya nga siya tinanggal Noong una, siya agad ang isa sa mga unang tinarget. Hindi kasi tayo pumalag Kasi marami sa atin hindi pa solve kay Pastor Sa totoo lang, merong mga Duterte supporter na hindi solve kay Pastor. Pero ngayon, napapatunayan ninyo na yung tao ang loyal talaga kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Ngayon, suporta pa rin Makikita nyo naman, hindi bumigay ang SMNI. Kahit na nasa kulungan na si Pastor. Marami bumibigay na pagka nasa kulungan na Ito let's be honest, let's be true. Pag ikaw nakulong na, you would do everything para makalabas. You would do everything to have a deal. Sa tingin ninyo, hindi kayang gawin yan with the SMNI as a power, with the financial of the entire church? They can. Pero bakit hindi? Kasi nga, naninindigan para sa bayan. Ang SMNI hindi gumanon. Pansinin nyo. Marami dyan nakaalyado. Halimbawa na lang, yung mga congressman, ang dahilan pa nila, kasi mawawala ng aming distrito. Hindi kami mabibigyan ng dito sa distrito namin. Ang babaw ninyo. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan nyo yung boto. Yun ang katotohanan. Boto ang kailangan ninyo. Hindi yung para matulungan nyo yung distrito nyo. Huwag tayong maglokohan. Kaya mga kababayan, ako'y nananawagan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Alam ko, marami tayong followers dyan, mga banateros dyan. Yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte dyan sa Kamara, X nyo yan Kung talaga meron kayong paninindigan, i-X nyo yan sa kahit binibigyan kayo ng pera niyan. Tanggapin nyo yung pera kasi pera nyo yan Pero i-X nyo sa eleksyon. Huwag nyo papanalunin. Kasi ang daming kaalyado ni VP Sara Duterte, sumipsip kay VP Sara Duterte, inangat ang kamay ni VP Sara Duterte nung panahon nung eleksyon at tinulungan din ni VP Sara Duterte pero inimpeach si VP Sara Duterte sa ngalan ng pera at walang prinsipyo sa buhay. I-bash nyo yan. Hindi, wala namang problema sa ibabash When I say i-bash, i-criticize nyo yan. Karapatan nyo yan bilang Pilipino to criticize your leader. It's your responsibility as a Filipino. Iparating nyo yan sa mga congressman ninyo. Tuloy. PCPC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyo ng ICC, Senator?
pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagka Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alam naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit na ba natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin, buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito, apakadaming kaso, sa senador pa lamang, buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay, nalumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa, lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin at higit sa lahat yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Trigim, Olabia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masingsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makapag-move on Tapos pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July. Ayan na naman, issue na naman kung ano na naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan, anong mangyayari sa inyong mga kasamahan? Senator Jinggoy, Senator Cheese, at Senator Villanueva, nakasuhan na sila. Ayan, ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Naku, wala ko na yung balak pumirma doon sa dalawang report. Dalawa na yung kakatuba na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makikita. Sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan Nako. talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin. Yun. Ayan. Senator, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon I perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong bahalak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila na uupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami hanggang lilusob na nga kami. Naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya, katulad ni Senator matagal na niyang sinasabi, kay BP Sara. Paano rin? Ayan, napuputol na. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Alam nyo mga kababayan, sana i-share nyo yung video na ito para maunawaan ng mga taong bayan kung ano nangyayari sa atin. At para yung mailantad. Kasi alam mo, pag nailantad itong plano nila na no election, ay naku po, maniwala kayo sa akin, uurong bayag yung mga yan. Kasi nga, nailantad remember, sasabihin ng iba, masyado naman yan yung teorya. Ano masyado? Pag-upo ni Marcos yan ang unang inasikaso yung PI
Nakalimutan ata natin kaya hindi ito exaggeration o hindi ito teoryang walang basihan. Tandaan ninyo, pag-upo ni Marcos, yan ang inuna ng Kamara, PI. Yung People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Pag-upo pa lang. Ngayon, sumunod, ang dami na sumunod, impeachment. Mukhang mag-e-ending sila sa impeachment. Dahil alam naman nilang walang saysay yung impeachment. Ano nangyari? Eto na. Mukhang Noel na, con as. So kailangan talaga nila makuha ang leadership sa Senate. Kailangan nila makuha yon. Pag hindi nila nakuha yon, may hirapan silang i-push yan con as. Kaya bantayan po natin ang Senado, mga kababayan. Okay?